Good evening, my dear friends. The $1 million question that, just like the apostles in the gospel, also we need to answer and understand are the questions: where can greatness be found? How can one to be great? In the gospel, Jesus found his apostles perhaps on a heated argument when he heard and even felt that they were arguing among themselves. That is why, knowing about this, our Lord Jesus proceeded to throw them a most radical challenge, not even an answer, but a challenge. If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all. Ito po yung tanong na hindi binigyan ng kasagutan, kundi isang katanungan na binigyan ng halimbawa. Marahil ang mga alagad nagtatanong, sino bang dakila sa atin? Malamang sinasabi ni Pedro, kung mapapakinggan lang namin yung kanilang pag-uusap, malamang sinabi ni Pedro, ako yon. Ako ang bato. O marahil sinabi niya ni Andres, parang ako. 500 katao ang napakain namin ni Jesus sa tulong ko. Pwedeng sabihin niya ni Judas, ako yung dakila. Bakit? Kanino ba ibinigay ang pagbabantay sa pondo? That is why, my dear friends, our Lord Jesus was very quick to give them not just an answer but a challenge about the true meaning of greatness is all about. You see, my dear friends, we live in a world of competition. Lahat tayo gusto natin mauna. Lahat tayo gustong maging number one. Kung tutuusin, hindi naman po masama na manguna. Lalong hindi naman kasalanan na makipagkompetensya. But what makes competition problematic? When our being competitive becomes a self-fulfilling ambition. And that makes competition not only problematic, but also makes competition dangerous. Why? Because it becomes a competitive mentality. Anong ibig ko pong sabihin? Kapag po meron tayong mentalidad na ganito, ang laging iniisip, dapat ako ang mauna. Kinakailangan ma-overtaken ko sila. Kinakailangan kahit ano gagawin ko, basta maungusan o maunahan ko lamang sila. Ayaw kasi natin ng number 2. Gusto natin number 1. At ibig natin, laging sabihin sa atin, ikaw na. Gusto natin ito ang sinasabi sa atin ng maraming tao. Kung gugustuhin natin makipagkompetensya, bakit po ito dangerous? Kasi ang kompetensya, nakakapagod. Bakit po nakakapagod? Mapapagod tayo dahil walang katapusan ang ating pakikipaglaban sa ating pagnanais na maunahan ang iba. That is why our Lord Jesus in the gospel was very quick, not only in giving an answer to their heated argument among the apostles, but Jesus gave a very concrete example. The answer through greatness is about humility. Ang tunay na kadakilaan nasa kapakumbabaan. The true meaning of greatness can be found in humility. You see, what is the opposite of humility? It is pride. And pride is about thinking more of ourselves. But when we wanted to be great,
we less think about ourselves. Kapag po ibig maging dakila sa paraan ng pagpapakumbababa, hindi uunahin yung sarili. Kapag ibig maging dakila sa daan ng kapakumbabaan, laging iisipin, paano ang kapwa? Alam nyo, maliwanag po itong nakita natin nung panahon ng pandemya. Dito po sa ating sa Peña Francia, meron tayong hapag ni Inang Peña. Although nung panahon na yun, nasa San Miguel po ako, mas madali naman talagang kumuha ng para sa sarili. Kaya nga, di ba, ang ganda po nung motto ng hapag ni Inang Peña, ng community pantry. Kumuha ng kinakailangan lamang at sa pagkuha, isipin ang pangangailangan ng iba. Pero nung panahon ng pandemya, aminin natin, mas madaling isipin yung sarili. Bakit? Takot mawalan. At sa ganitong diwa, binibigay sa atin ni Jesus na kung ibig natin maging dakila, tahakin ang daan ng kapakumbabaan. Our catechism, my dear friends, tells us that humility is the mother of all virtues. It is the foundation of all virtues. The very foundation, not only of goodness, but also the rock of holiness. Therefore, the opposite of being humble is being proud. And pride is the root of all sins. Yes, we may not be exalting ourselves, but the moment to think more of ourselves, we fall into the trap of entitlement. Ito po yung mga panahon na sasabihin natin sa Diyos, Lord, mabait naman ako ha. Dapat yung hinihingi ko, bigay mo na. O Lord ha, naghulog naman ako sa bulslo, yung ninunubin ako, huwag mo nang patagalin pa. Why? Because we have all the reasons in the world that we believe we deserve all the good things the world has to offer. Huwag na po tayong lumayo. Kahit pa mismong tayong mga taga-simbahan, naglilingkod kami, dapat malapit kami kay Father. Kami ang mga nangungulekta. Dapat kami ang merong space sa mesa. Kaya alam po ninyo, hayaan po ninyo ako at patawarin. Gagamitin kong isang halimbawa, yung pong isang organisasyon dito sa ating parokya. Huwag naman sana silang magagalit. Meron po tayong grupo dito, alam niyo po, napakatahimik na nagtatrabaho, pero ang bigat-bigat ng kanilang tungkulin. Sila po yung mga kapatid ni Santa Marta. At nung bagong dating po ako, yun po yung aking observation. At pareho po kami ng pananaw ni Father Knox. Sabi ko, oo nga, sila yung mga nagkikilo, sila yung mga nagsusupot, sila yung mga naghahanda. Without the fanfare, very silent, doing their own responsibilities for the sake of love and service. And that is, my dear friends, the first answer to our question, where is greatness can be found? It is found in the way of being humble. It is through the way of humility. Because when we feel that we deserve something or that we have earned a right for something, that is not power. That is self-entitlement. And that is exactly what the serpent took advantage of when the serpent tempted Adam and Eve to partake of that forbidden fruit. Anong sabi po nung ahas? Magiging Diyos kayo. Hindi nyo ba gusto yon? Magiging kagaya nyo ang Diyos. And because of that, Adam and Eve felt they were entitled to become like God. My dear friends,
Pride and self-entitlement make up the original sin. Because the original sin is not eating of the fruit, but the original sin is pride and self-entitlement. And that is the first lesson of our readings on this Sunday. True greatness is about humility, in being humble when we think less of ourselves, that we are not entitled. Second, greatness is about service. Ang tunay na daan ng kadakilaan ay nasa pagbibigay ng sarili, sa paglilingkod, sa pagkakaroon ng tunay na malasakit. Bakit? Sapagkat tanging pag-ibig lamang po ang siyang tanging may kakayahang limutin ang sarili. Hahayaang mamatay ang sarili, mabuhay lamang yung iniibig. Tunay na pag-ibig ang siyang pantapat upang mapaglingkuran natin kahit pa yung mga mahirap mahalin. Tunay na pag-ibig ang siyang sagot upang pakisamahan kahit pa yung mga taong mahirap unawain. Makapaglingkod lamang ng totoo kung tayo may kapakumbabaan at pag-ibig sa ating puso. And this, my dear friends, are the two ingredients on how to become great in the eyes of the Lord. Kaya nga po siguro ngayon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Peña Francia. She is the patroness of Bicolandia, and great at that. Pero yung kanyang kadakilaan wala sa korona. Yung kanyang kadakilaan wala sa kapa. Ang kadakilaan ng mahal na Birhen, ang kanyang pagtalima. At yung po ang tinuturo sa ating mga deboto at mga anak na Inang Peña Francia. Ang tunay na maging dakila sa larangan ng pag-ibig at paglilingkod. Kaya nga po ngayon, pwede po natin hamunin at tanungin ang ating mga sarili, ano bang kadakilaan mayroon ako? What is my greatness then? Where I can find my own greatness. Halimbawa ng isang magulang na tahimik na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa loob ng tahanan. Dakila ang tawag dyan. Isang guro na kahit mahirap at maliit ang sweldo, tapat sa kanyang pagtuturo. Dakila ang tawag dyan. Isang anak, imbis magbulakbol, magsisikap mag-aral, hindi lamang para sa kanyang kinabukasan, kundi upang bigyan ng kaligayahan ang kanyang nagkakandakubang mga magulang. Dakila na maituturing yan. Isang taong gumagawa ng tama at mabuti kahit walang nakakakita, kahit walang nagmamasid. Mga minamahal kong mga kapatid sa misang ito, tanungin po natin ang buong katapatan ng ating mga sarili, nasaan ang aking kadakilaan? Kung ibig natin maging dakila, huwag lamang tayong makontento sa kinang ng tagumpay, sa kislap ng kayamanan, sa mga panandaliang kaligayahan, sapagkat ang lahat ng ito, lumilipas, nauubos, at nawawala. Let us aspire for true greatness in the eyes of Jesus. Because the only way to go up, as far as the kingdom is concerned, is to go down through the way of humility in the manner of service. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, wala namang masama kung ibig mong maging dakila. Pero siguraduhin lamang natin
na yung ating kadakilaang pinupursige ay kadakilaan sa pamamaraan ng kapakumbabaan, sa pamamaraan ng pagbibigay ng sarili. Tumahimik po tayong sumandali. At sa misang ito, hingin po natin ng panalangin ng mahal na Bire ng Peña Francia. Nawa kagaya niya, tayo rin ay maging dakila. Hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil tayo kinalugdan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang dakila sa lahat.